Shalom, shalom mga kapatid. Isang pinagpalang araw ng Lunes sa ating lahat. So, binabati ko ang lahat ng kapayapaan. Shalom. At lalo na yung mga regular nating nakakasama, si Brother Joseph Jun at si Kuya Romy Nunez, Mystery of Faith. At iba pa nating kapwa Katoliko na from time to time ay dumadaan dito sa atin. At tinatawag natin itong Preaching in the Wilderness series kasi bagamat napakalawak ng platform ng TikTok, yet ang mga tao ay patuloy lamang dumadaan at naghahanap sila ng kanilang gustong mapapakinggan or mapapanood sapagkat napakaraming magagandang content dito sa TikTok. That is we are calling this as a Preaching in the Wilderness series. So before that, let us pray in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. We praise you and we thank you, Lord, for your goodness and mercy for us, for giving us another day, another new life, another opportunity, another privilege, another blessings. Thank you for this wonderful day. Thank you for this morning. And we entrust you this day, O Lord, to guide us and speak to us and bless us in all aspects of our lives. And let your word speak to us, and let your word penetrate in us, grow in us. May our hearts be like a fertile soil that will receive your word, and your word will grow in us, and it will have more fruits and abundant harvest when time comes. And we are also claiming your promise in your word in 2 Corinthians chapter 10, verse 4 to 5, that the weapon of our warfare are not of flesh, but are enormously capable of destroying fortresses. We destroy arguments and every pretension raising itself against the knowledge of God. We entrust you this day, and we entrust you these things that we will do in Jesus' name, with the Holy Spirit that reigns with you forever and ever. Amen. And in the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So, shalom mga kapatid. At ang background ko ay ang harapan ng Our Lady of Lourdes Quasay Paris ng Kupang Antipolo. Yan. Nakuhanan ko yan, no? Nakuhanan namin yan noong Saturday. Ngayon ay kapiyastahan ng Mary, Mother of the Church. Mga kapatid, we are already in ordinary season. Nasa ordinary season na tayo mga kapatid kasi ordinary time. Kasi tapos na yung Pentecostes kahapon. We celebrated Pentecost Sunday. So, balik na tayo ngayon sa ordinary time. Okay? So yan, Mystery of Faith. Kahit Ecclesia Catholis. So, okay. Basahin natin. Yung kapiyastahan ngayon is Mary, Mother of the Church. So, basahin na po natin ang Ebanghelyo, mga kapatid. The Gospel according to the Gospel of the Lord according to St. John, chapter 19, verses 25 to 34. Glory to you, Lord. Standing by the cross of Jesus were his mother and his mother's sister, Mary, the wife of Clopas, and Mary of Magdala. When Jesus saw his mother and the disciples there, whom he loved, he said to his mother, "Woman, behold your son." Then he said to the disciples, "Behold your mother." And from that hour, the disciple took her into his home. After this, aware that everything was now finished, in order that the scripture might be fulfilled, Jesus said, "I thirst." There was a vessel filled with common wine, so they put a sponge soaked in wine on a spring of hyssop and put it up to his mouth. When Jesus had taken the wine, he said, "It is finished."
and bowing his head, he handed over the spirit. Now, since it was preparation day, in order that the bodies might not remain on the cross on the Sabbath, for the Sabbath day of that week was a solemn one, the Jews asked Pilate that their legs be broken and they be taken down. So the soldiers came and broke the legs of the first and then of the other one who was crucified with Jesus. But when they came to Jesus and saw that he was already dead, they did not break his legs. But one soldier thrust his lance into his side, and immediately blood and water flowed out. An eyewitness had testified, and his testimony is true. He knows that he is speaking the truth, so that you also may come to believe. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Ayan, mga kapatid. So, since na ang kapiyastahan ngayon is Mary, Mother of the Church, kaya ang Ebanghelyo ay kinuha dito sa John chapter 19 verses 25 to 34, sa tagpo kung saan habang nakapako ang Panginoong Jesucristo. Sorry. So makikita natin dito na dito pala nag-originate yata yung Tres Marias. Ang tinatawag ng Tres Marias sapagkat andito si Mama Mary, andito si asawa ni Cleopas na Mary din, and then ang isa pang Maria na si Mary of Magdala, yung napalaya sa 7 demonyo. At because she was delivered from evil spirit, ay hindi na siya nagluwat na sumunod sa Panginoong Jesucristo as a sign of his gratitude to the Lord Jesus Christ. So, dito mga kapatid, makikita natin na ang Panginoong Jesucristo na isang makikita natin nung nagkatawang tao siya, dumaan siya sa sinapupunan ni Mama Mary, ay pinahalagahan niya talaga yung kanyang magulang sa laman. At makikita natin na ang Panginoong Jesucristo dito, prior siya mamatay, ay hindi niya basta-basta pinabayaan lang yung nanay niya. Hindi niya sinasabi na bahala ka sa buhay mo. So makikita natin na ang Panginoong Jesucristo ay inintrust niya si Mama Mary sa kanyang alagad na si Juan. At kung titingnan natin itong part ng Ebanghelyo nito mga kapatid, itong John 19:25 to 26 ay isang may malalim na kahulugan. Bakit? Ang sabi dito, when Jesus saw his mother, when Jesus saw his mother, ang kanyang nanay, and the disciple there whom he loved, he is referring to John the Beloved, John the Gospel writer. Kasi dalawang John, di ba, nakilala natin, John the Baptist, yung pinugutan ni Herodes, and then ito si John the Beloved, the disciple whom he loved, ang tinatawag. Sinabi ng Panginoon kay Mama Mary, sa kanyang nanay, to his mother, "Woman, behold your son." Sabi niya, "Woman, behold your son." Pero dito sa part na ito, sa verse 25, St. John introduces that Mama Mary is the mother of Jesus. Di ba? Pero pagdating dito sa part na ito, sinabi niya, "Woman, behold your son." Ito'y ikalawang ulit, kung maalala natin, na tinawag ng Panginoong Jesucristo si Mama Mary as woman. Diba, naalala natin sa John chapter 2, doon sa kasalan sa Cana, chapter
chapter 2 verses 1 to the following verses, na ang Panginoon Kristo din doon ay tinawag niyang woman, si Mama Mary. And then our separated brethren, yung mga separated brethren natin or mga protestante nating mga kapatid, misinterpreted it na sinasabi nila, kayo na mga Katoliko, why you are giving so much respect to Mary. Mary lang tawag nila kay Mama Mary sa atin. Usually, we Blessed Virgin Mary. Mama Mary, very intimate yung tawag natin. Why you are giving so much respect to Mary, whereas our Lord Jesus Christ Himself is called her woman only. Woman only. Woman only. Lumalabas tuloy na sinasabi nitong mga separated brethren natin na bakit kayo ginagalang nyo ng sobra yung si Maria, samantala sa Jesus nga, ang Panginoong Kristo nga, tinawag lang siyang woman. They may interpreted that as that way na sinasabi nila na ang Panginoong Kristo hindi ginalang si Mama Mary. Kasi tinawag ng woman. So yung part ba nito sa John chapter 2 at saka dito sa John chapter 19, 25, verse 2, 26, ay yung pagtawag ba ng Panginoon Kristo kay Mama Mary is isang paraan ng pag-disrespect kasi tinawag niyang woman? Mga kapatid? No, it is not, mga kapatid. Hindi pag-disrespect kay Mama Mary ng pagtawag ng Panginoon Kristo sa kanya na woman or babae. Alam niyo kung bakit? Dito sa John chapter 2, doon sa kasalan sa Cana, at dito sa John chapter 19, nung tinawag ng Panginoon Kristo si Mama Mary as woman, ay pinapatunayan lamang niya, mga kapatid, that the Blessed Virgin Mary is the woman mentioned in the Proto-Evangelium. Sa pagtawag ng Panginoon Kristo kay Mama Mary as woman or babae, ay kinukonfirm ng Panginoong Kristo na si Mama Mary ang katuparan ng Proto-Evangelium, ng prophecy sa banal na kasulatan na binanggit doon sa Proto-Evangelium. Yung Proto-Evangelium, alam niyo ba yun, mga kapatid? The first gospel, the first good news. Saan ba yun? Yun po ay sinasabi doon sa Genesis chapter 3, verse 15, mga kapatid. Na binanggit ang tinatawag na woman doon, na unang binanggit yung woman, yung role ng woman, na magdadala siya ng binhi, na ang binhi ay maglalaban, ang binhi ni Satanas at ang binhi ng babae maglalaban-laban. Yan. Yung sinasabi sa Genesis chapter 3, verse 15. Kaya, yung John chapter 2 at dito sa John chapter 19 verse 25 na tinawag ng Panginoon si Mama Mary as woman, hindi yun sign of disrespect. Ipinapakilala ng Panginoong Jesucristo, mga kapatid, si Mama Mary na siya yung woman na katuparan ng sinasabi sa banal na kasulatan. Kasi kung ganun yung interpretation na pangahawakan natin, katulad ng interpretation ng ibang mga sekta, ng mga separated brethren natin, lalabas na ang Panginoong Jesucristo ang promotor na labagin natin yung mismong kanyang kautusan. Diba? Hindi nakapagtatakayan kung bakit ganyan yung paraan ng mga separated brethren natin mag-interpret.
Bakit? Minimisinterpret niya nila yung Exodus chapter 20, verses 3 to 5. Ganyan na ganyan din yung paraan ng kanilang pag-interpret. So kung ipagpalagay natin na tinawag ng Panginoon Kristo si Mama Mary as woman bilang pag-disrespect, di lumalabas na ang Panginoong Kristo ay nagtuturo na labagin natin yung kautusan ng Panginoon na ang sinasabi, honor your parents, honor your father and your mother. Na siyang inulit din yan doon sa Ephesians chapter 6 verse 1 to 4. Diba? Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and your mother. Ngayon, kung sasabihin ninyo na dinidisrespect ng Panginoon Kristo ang kanyang nanay, si Mama Mary, by calling her woman only, then sinasabi ninyo na nilalabag ng Panginoon Kristo, siya mismo ang nagtuturo na labagin yung kautusan na igalang ang mga magulang. Pero, nung sinasabi nga natin na nung tinawag ng Panginoon Kristo si Mama Mary as woman, ay hindi yun pagdidisrespect. Bagkus, ipinapakilala niya si Mama Mary as the fulfillment of the scripture na siya yung woman na darating, na magdadala ng binhi, na magliligtas sa amin. Yung sinasabi sa Genesis chapter 3, verse 15. Okay? So, tinawag niyang woman. And then, okay, diretso na tayo. So, hindi yun pag-disrespect, mga kapatid. Ulitin natin. Lack of understanding lang yung ginagawa nyo. Ngayon, kung patuloy niyang pinipilit na panghahawakan na dinidisrespect ng Panginoon Kristo ang kanyang nanay, then you are telling us na okay lang i-disrespect yung mga nanay natin kasi ang Panginoon Kristo dinisrespect niya rin yung kanyang nanay. Ganun ang mangyayari. Ganun ang implication, mga kapatid. Kapag i-insist nyo na sinasabi nyo na ang Panginoon Kristo dinisrespect niya yung kanyang nanay by calling her woman, then lalabas na sinasabi niyo okay lang na i-disrespect natin yung ating mga nanay kasi ang Panginoon Kristo, he disrespected her mother. Ganun ang magiging implication, mga kapatid. At lumalabas na parang bagang sinasabi ng Panginoon, okay lang labagin niyo yung kautusan na wag, kahit hindi niyo na igalang yung mga magulang niyo. Ganun ang lalabas, mga kapatid. Kaya nga, di ba, bagamat ang US, isa sa mga exporter ng Protestantism, ang US, isa sa pinaka-exporter ng mga lahat ng mga sekta at denominasyon. Pero sa US, napakarami pong mga nursing home. Yung mga matatanda nila, pinapadala nila sa mga nursing home. And most of the time nga, doon na lang namamatay. Then kapag namatay na, saka na lang nailaw-iwa at saka ilibing. Bagamat sila yung napakalaking exporter ng mga Protestantism ng mga sekta at denominasyon, mga kapatid. Okay. So tuloy natin, mga kapatid. Then he said to his disciples, behold your mother. See, kung titingnan natin ng malaliman, mga kapatid, dito si John the Beloved is the representative kasi lahat ng mga apostol, nagsitakasan siya lang naiwan. Natakas, yung lahat ng mga apostol siya lang naiwan. So he is the representative of the church. Hindi lang ito, wala lang. Ang kahulugan nito, because he is the representative of the apostles, he is the representative of the church.
the Lord Jesus Christ entrusted her mother to the church. Yun yung ibig sabihin nun. I-entrust ng Panginoong Jesucristo ang kanyang nanay sa simbahan. But prior to that, He entrusted the church to her mother. Vice versa, mga kapatid. Diba? Woman, behold your son. And then, pagdating ka kay John, sabi niya, then he said to the disciple, behold your mother. Narito ang iyong ina. Ipinapakilala ng Panginoon Jesucristo that the Blessed Mother is our mother. Kasi take note, si John ay representative ng mga apostles. The apostles is the church. Part of the body, part of the church. Sila yung mga leader ng church, mga apostles. So, kung titingnan natin, una, in-entrust ng Panginoon sa kanyang nanay ang maternal care for the church. Kasi siyang, woman, behold your son. Itong son na ito, representative of the church. Kasi wala na yung ibang apostol Nagtakasan na. Then after that, behold your mother. Sinasabi ng Panginoong Jesucristo kay John, behold your mother. Narito ang iyong ina. That is why we in the Catholic Church ay kinikilala natin si Mama Mary as mother. Mama Mary. Hindi lang Birheng Maria. Hindi lang. Kundi Mama Mary. Kasi sinabi na po yun, behold your mother. Si John ba, anak ba ni Mama Mary? No. Pero dito sabi niya, behold your mother. Narito ang iyong ina. Ipinapakilala niya sa simbahan, si John the Beloved, sabi niya, behold your mother. You see, mga kapatid, behold your mother. So, ang Panginoon sa Kristo nagsabi na that the Blessed Virgin Mary is our mother. That is why we in the Philippines, especially, we call the Blessed Virgin Mary as Mama Mary. Because ang Panginoon sa Kristo nagsabi. You see? And then, and from that hour, the disciple took her into his home. That is why itong verse na ito, isa pa mga kapatid, itong verse na ito, ay isa rin ito sa mga talata ng Biblia na nagpapatunay na si Mama Mary ay wala siyang ibang mga anak, mga kapatid. Yun yung isa sa mga biblical basis that the Blessed Virgin Mary has no other children. Alam niyo kung bakit? Sa kultura ng mga Hudyo, mga kapatid, na kapag namatay ang panganay, di ba, kinoconsider na panganay ang Panginoon Jesucristo? Di ba? So kapag mamatay ang panganay, automatically, ang ikalawang anak ang siyang tatayo na parang tatay sa pamilya. Mga kapatid. Kasi di ba, pagkatapos nitong event na to, hindi na natin mababasa about kay Saint Joseph. So therefore, ang Panginoon Jesucristo, prior siya mamatay sa krus, ay ipinagkatiwala niya yung pag-iingat or yung pangangalaga sa kanyang nanay, sa kanyang minamahal na alagad. Kasi kung may mga kapatid pa siyang iba, sa kultura ng mga Hudyo, mga kapatid, yun yung kultura nila. Na kinakailangan yung ikalawang anak ang siyang mag-take over sa walang kapatid na panganay. And so on and so forth. Kapag namatay, ganun din. Pasa-pasa yun yung responsibility. Kaya nga, sabi dito, and from that hour, the disciple took her into his home. So you see, mga kapatid. Yes, Kuya Romy, bagong si Mama Mary. At siya yung woman na binanggit doon sa Genesis chapter 3 verse 15.
So yun mga kapatid, isa sa mga patunay na yung sinasabi doon sa Matthew chapter 13 at saka doon sa na binabanggit na may mga kapatid ang Panginoon Kristo doon sa, tingnan natin Matthew chapter 13 yata yun, verse 55. Okay. Okay. Verse 55, is he not the carpenter's son? Is not his mother named Mary, and his brothers James, Joseph, Simon, and Judas? Are not his sisters all with us? Where did this man get all this? Okay. So may binanggit dito sa Matthew 13:55 to the following verses, may binanggit ng mga brothers ang Panginoon Kristo at sisters. Take note dito, itong brothers na ito mga kapatid, sa salitang Griego, kasi nakasulat ang New Testament sa Greek, sa salitang Griego, ang salita na ginamit dito is adelpos. Ang adelpos do not immediately mean brother in the flesh, kundi ang kahulugan noon ay relatives, mga kapatid. Kasi wala naman sila katulad sa atin, pinsan, pamangkin, walang ganon. Wala silang mga term na ganon. Maybe ngayon, mayroon silang mga na-develop, may mga mga modern languages na sila. Sa atin, dami natin mga languages na wala nga sa ibang bansa Di ba, mga kapatid? Ang ibang mga salita natin ng mga Pilipino, mga salitang hiram, sa Spanish, sa English. Diba? Kaya mga tito, tita, pinsan, pamangkin, walang ganon. Kaya nga kung titingnan natin mga kapatid, maging sa King James Version na Bible, hanapin ko yung King James Bible ko. Okay? King James Bible ko rin. Kahit titingnan nyo dyan sa King James Bible, mga kapatid, kung may King James Bible kayo, makikita nyo dyan. Okay, hanapin ko muna. King James Bible. Ito mga kapatid, hinahanap ko lang yung King James Bible ko. Kasi alam nyo dito, parang sa Old Testament, take note kasi sinasabi ko sa inyo sa mga Hudyo, sa Biblia, wala namang salitang pamangkin, pinsan, kapatid, kamag-anak, wala. Ito, take note. Dito mga kapatid, sa Genesis, ito, pakita ko sa inyo sa King James to ang ginagamit dito na salita ng King James, mga salitang lumang style ng English pa. Okay. Sa Genesis chapter, okay. Genesis chapter 13 verse 8 mga kapatid. Sa King James King James Bible, ito yung pinaka favorite na mga lumang protestante ni Biblia mga kapatid. Yung mga modern protestant, yung mga modern na mga sekta, NIV, mga na rin, mga modern na rin yung translation nila. Pero yung mga lumang mga protestante, mas tapat sila dito sa King James mga kapatid. Yung mga lumang protestante. Pero yung mga kapag mga bagong sulpot na ng mga sekta, ang mga paborito nila, mga NIV, MBB, mga bagong translation na ng Biblia. Pero dito sa King James Bible, sa Genesis chapter 13, mga kapatid, bilang suporta na sinasabi natin dito sa Ebanghelyo na binabasa natin, na tinawag na walang kapatid sa laman ang Panginoong Kristo. Yung binanggit dun sa Matthew chapter 13, verse 55 to 56, ay mga kamag-anak niya lang yun. Mga kalahi niya, hindi niya mga blood brothers and sisters. Ang reference natin,
Kasi ang salita doon is adelphos sa Greek, na ang ibig sabihin, do not automatically means brothers in the flesh, but rather, it is a relative or kalahi nila, katribo nila, mga kapatid. Okay, ito sabi. Genesis chapter 13, verse 8. And Abram said unto Lot, let there be no strife, I pray thee, between me and thee, and between me, and between my herdmen and thy herdmen, for we be brethren. Did you see? Did you hear? Sa lumang King James, ang King James ay 1611 translation. 1611 to, mga kapatid, printed in 1611. Si King James, pinangalan kay King James in honor to him kasi siya ang nagpakuan ng pagkasasalin ng Biblia, bagong salin. Kasi may mga salin na nauna, di ba? Yung Latin Vulgate, mga 4th century by the Catholic Church. Then yung, actually sa King James 1611, mas matanda sa kanya yung Douay Rheims Bible, 1609. So, si King James, predecessor siya ni King Henry VIII. Si King Henry VIII ay hari siya ng England, nagpaalam sa Pope na i-divorce niya ang kanyang asawa, hindi pinayagan. That is why humiwalay siya at nagtatag siya ng sarili niyang simbahan, yung tinatawag na Church of England o tinatawag na Anglican sa kasalukuyan. Yan. Okay, dito. Genesis chapter 13, verse 8. Sabi niya kay Lot, si Abraham, yung mga tauhan kasi nila, yung mga nagbabantay ng kanilang mga hayop, nag-aaway-away. Sabi niya, dapat hindi tayo nag-aaway. Kasi tayo'y magkakapatid. Kapatid ba ni Abraham si Lot? Kung you will read backward, mga kapatid, Lot ay pamangkin ni Abraham. Anak ng kanyang kapatid, pamangkin. Pero bakit dito tinawag ni Abraham sa King James, 1611 version? Na brethren, brother, brethren, yun yung, kung minsan binabanggit din natin yan, separated brethren, ibig sabihin, mga brothers na tukoy, brother. So, tinawag ni Abraham si Lot na brother, pamangkin niya si Lot. Kaya, yung Matthew chapter 13, verse 55, nung tinawag ng mga tao si Jesus na, andito yung kanyang mga kapatid, do not means automatically na kapatid niya yun sa laman. Kasi dito sa John chapter 19, verse 26, sinabi ng Biblia, nung inintrust ng Panginoong Kristo ang kanyang nanay kay Juan bago siya mamatay, or to the church, after that, John took her home. Kasi wala na siyang anak, wala na si Saint Joseph, wala na siyang ibang anak. That is why ang minamahal niya na alagad na si Juan ang nangalaga sa kanyang nanay ni si Mama Mary. Okay, mga kapatid, yun yung reference. Okay, so inulit-ulit ni Abraham to, mga kapatid. Okay. Genesis chapter 14, verse 14. Yan, inulit-ulit. Okay. Ito yung original na pinanghawakan ng mga lumang protestante, mga kapatid. King James. Okay, sabi dito. Genesis chapter 14, verse 14. And when Abram heard that his brother was taken captive, he armed his trained servants, born in his own house, 318, and pursued them unto Dan. So you see, tinawag ni Abraham ang kanyang pamangkin na si Lot na brother. So ang tanungan natin sa inyo, kapatid ba ni Abraham si Lot? No. Pamangkin niya, anak ng kanyang kapatid. Yan, mga kapatid. So, yung sinasabi ng mga separated brethren natin na marami daw anak si Mama Mary, nagkakamali kayo ng pangunawa ng banal na kasulatan, katulad ng maraming mga talata or mga chapter sa Biblia na ginagawa ninyo. Pero,
May nakita na ba kayo ng mga separated brethren natin na narecant nila yung pagkakamali nila na sinasabi nila na maraming anak si Mama Mary? Parang wala akong nakita. Wala akong nakikita na narecant nila. Kahit yung pagkakamali nila dun sa Exodus chapter 23 to 5, wala akong nakikita na inaamin nila. Kahit yung pagkakamali nila sa Matthew chapter 23 verse 9, patuloy nilang pinanghahawakan na ganun ang kanilang interpretation. Bakit? Because those mga passages in the Bible that I had mentioned, ay doon sila nakagain ng maraming Katoliko na makonvert sa kanilang mga sekta. Kaya hindi nila nirerecant, hindi nila binabawi. Mga kapatid, kasi doon nga sila, because of those passages mentioned, doon sila nakagain ng maraming member. Kaya kahit mali, patuloy pa rin nilang pinanghahawakan. Kahit mali yung pagkapaliwanag nila, pagkaintindi nila, pagka-interpret nila, pinanghahawakan pa rin nila. Kasi because of that verses, they gained more innocent Catholics in their fold. Kaya kahit hindi tama yung interpretation, tuloy lang nilang pinanghahawakan, hindi nila binabawi. You see? Okay, mga kapatid? So, that is why, mga kapatid, ito sa John chapter 19, simula noon, ay kay Saint John na nanirahan si Mama Mary. Siya na yung nagkalinga kay Mama Mary, mga kapatid. Kasi wala ngang kapatid sa laman ang Panginoong Hesukristo. You see, mga kapatid? Kaya, dito sa John chapter 19, pagpapatunay na ang Panginoong Hesukristo at the same time is mabuting, sabi ni Kuya Romy, pag hindi pabor sa kanila, maling salin daw. Ganun naman talaga, Kuya Romy, yung ginagawa nila. Paano yun? King James na yan. Paborito nila yan. Okay. So, makikita natin dito, mga kapatid, na ang si Mama Mary pala, sa Ebanghelyo, si Mama Mary pala ang katuparan ng Genesis chapter 3, verse 15. Sa pagtawag sa kanya ng Panginoon Jesucristo na woman, hindi pala pagdidisrespect yun. Yun pala ay pagpapatotoo ng Panginoong Jesucristo na si Mama Mary ang katuparan ng sinasabi sa Genesis chapter 3, verse 15. Ayun sinasabi sa John chapter 2, di ba tinawag niyang unang woman. Ikalawa itong sa John chapter 19. Woman, behold your son. Babae, narito ang iyong anak. Anak, narito ang iyong ina. Di ba kinukuha natin yan sa 7 last word na sinasabi. So yung pagtawag ng Panginoon Jesucristo, ulitin natin, hindi yun pagdidisrespect, kundi pagpapatunay ng Panginoon Jesucristo na si Mama Mary ang katuparan na binabanggit na babae doon sa Proto-Evangelium or Genesis chapter 3 verse 15. Mga kapatid. Kung ipipilit, mga kapatid, ulitin natin kasi nabanggit natin kanina. Kung ipipilit ng mga separated brethren natin na dinisrespect ng Panginoon Jesucristo si Mama Mary, edi ang magiging implications niyan, mga kapatid, ay okay lang pala na i-disrespect natin yung ating mga magulang.
Ganun na mangyayari. That would be the implications. Kung sasabihin ninyo na ang Panginoon Kristo disrespected her mother, then you will say, okay lang na disrespect natin yung ating mga nanay kasi even our Lord Jesus Christ disrespected her mother by calling her woman. Ganun na magiging implications, mga kapatid. Kaya hindi pwede na sasabihin ninyo, dinisrespect ng Panginoon Kristo si Mama Mary kasi lalabas na ang Panginoon Kristo ang lumalabag sa kautusan na igalang ninyo ang inyong ama't ina, mga kapatid. Kaya, sana tingilan nyo na yun. Kasi gano'n na magiging implications. Kasi, kukontra yun sa utos na igalang mo ang iyong ama't ina, mga kapatid. Kaya sana tigilan na ng mga separated brother natin, aminin na nila na nagkamali sila sa kanilang pangunawa sa banal na kasulatan. Mga kapatid. Okay? So, yan yung kapiyastahan ngayon. Mary, Mother of the Church. Kaya, tayo na mga Katoliko, we never, hindi lang natin basta-basta binabagsak yung pangalan. Stop! Hindi lang natin basta-basta binabagsak yung pangalang Maria. Mama Mary. Stop. Come here. Okay? Hindi natin basta-basta binabagsak yung pangalan ni Mama Mary na Maria. Kasi, ang Panginoon Kristo, pinapakilala niya ang Mama Mary na siya yung nanay natin. Behold your mother. Ini-entrust niya sa simbahan, represented by St. John. Then tayo, basta-basta lang natin sasabihin, ibagsak yung pangalan ni Mama Mary, Maria. Huwag tayong Remember, mga kapatid, sa Genesis chapter 3, verse 15, galit na galit ang demonyo kay Mama Mary. Kaya check your heart. Kapag ikaw, sinasabi mong Kristiyano ka, yet galit na galit ka kay Maria, baka check mo yung puso mo, baka ang diablo, binhi ka ng demonyo. Kasi sa Genesis chapter 3, verse 15, dalawa ang lahi doon na binanggit. Ang lahi ng demonyo at ang lahi ng babae. Kaya kapag galit na galit ka kay Mama Mary, baka may binhi ng lahi ng demonyo na meron sa iyo. Dapat tandaan mo yan. Kaya, we in the Catholic Church, we always address Mama Mary as Mama Mary because the Bible says so. Here in John chapter 19, verse 25 to 26. Behold your mother. Ipinapakilala ng Panginoong Jesucristo si Mama Mary as our mother, represented by John. The church represented by John at the foot of the cross. At the same time, mga kapatid, tayo ng mga Katoliko, kung titingnan natin yung sa Magnificat, paulit-ulit ka, puro ka Mama Mary. Tiwag niyo mo, ito si Orocan. Diba? Tignan ayun yung sinasabi natin. Kahit sa Magnificat, mga kapatid, si Orocan, sabi niya, Orocan, paulit-ulit ka, puro ka Mama Mary. Diba? Tanungin mo, Orocan, sarili mo, baka may hasik ng binhi ng Diablo dyan. Kasi ang Diablo, galit na galit sa babae. Ano yung sinasabi sa Luke chapter 1, verse 48? Sa Magnificat, ano sinasabi doon? Now all generation shall call me blessed. Kung titingnan natin yung prophecy na yon, yung parte ng ebanghelyo na yon, sa Luke chapter 1, verse 48, sino ang nakakatupad? Tayo lang sa Catholic Church. Yung mga separated brethren natin, katulad ni Orocan, ito sinasabi ni Orocan, puro ka Mama Mary.
baka binhi sila ng demonyo. Kasi dalawang binhi ang pinag-usapan sa Genesis chapter 3 verse 15. Binhi ng babae at binhi ng demonyo. So, sabi ni Oroca, si Mary, ina ni Kristo, hindi ina ng Diyos. Okay. Tanungin kita, si Kristo ba ay Diyos? Nung nasa sinapupunan siya ni Maria o hindi? Orocan, sabi ni Orocan, si Mary, ina ni Kristo, hindi ina ng Diyos. Ngayon, tanungin kita, noong nasa sinapupunan ba ang Panginoon sa Kristo ni Mama Mary for 9 months? Si Kristo ba ay purely tao lang o Diyos? Si Kristo Inc. So Inc. itong si Orocan Inc. 1914. Si Kristo tao, malinaw 'yun. Okay? So Inc. ito si Orocan, tao daw si Kristo. Hey, stop. Paano yun? Orocan, paano yung sinasabi doon sa John chapter 1, verse 1 to 3? And then verse 14. Okay? Natural, nagkatao ang katao Orocan, ipinanganak tao, hindi ipinanganak na Diyos. Anong sinasabi sa John chapter 1, verse 1 to 3, Orocan? Ito si Orocan, member ng Inc. 1914, ang sektang itinatag ni Mang Felix Manalo doon sa Punta Santa Ana, Manila. Ano sinasabi sa John chapter 1 verse 1 to 3? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning, and without Him, nothing is created. Without Him, nothing is created. And then sa verse 14, and the Word became flesh and dwelt among us. Dwelt among us. Di ba? Anong sinasabi sa dwelt among us? Kaya pala yun yung sinasabi sa Isaiah chapter 7 verse 14. Maglilihi ang isang babae at tatawagin siyang Emmanuel. Bakit Emmanuel? God with us. Yun yung sinasabi sa John chapter 1 verse 14, Orocan. God with us. Kasi nagkatawang tao siya. He lived among us. Di ba? And then, pagdating dun sa Isaiah chapter 9 verse 6, binasa ng ministro niyo yun sa Net 25, sa TV. Ano sinasabi dito sa Isaiah chapter 9 verse 6, counterpart ito ng Isaiah chapter 7 verse 14. Ano sinasabi sa Isaiah 9:6 mga kapatid? Binasa to ng ministro nila sa Net 25 nila. Ang sabi dito, sapagkat ipanganganak ang isang sanggol na lalaki, at siya ang mamamahala sa atin, siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. So you see? Orocan. Nabudol ka lang ni Mang Felix. Actually, yung primary doctrine yun na natalikod yung iglesia ay walang katotohanan, gawa-gawa lang, kwentong lang yun. Hallucination lang yung apostasy. Actually, ang unang umangkin yan, baka hindi mo alam, si Mang Joseph Smith ng Mormons. Obvious na kinopya ni Mang Felix kay Joseph Smith. Kaya nga tignan nyo yung structure ng Mormons, may tulis din sila. Ginaya nyo rin. So, yung apostasy theory, kinopya ni Mang Felix kay Joseph. And then, yung structure ng building nyo, kinopya nyo rin kay Mang Joseph.
So, wala pong nangyaring apostasy. Wala pong nangyari. Sige nga, mag-present ka nga ng Bible verse sa New Testament. Or kahit sa Old Testament, na nagsasabi na matatalikod yung iglesia ang itinatag ng Panginoon. Wala. Ayan mga kapatid. Si Orokan, I thank you, Jansky Sapalo. Okay? So yan mga kapatid, ang ebanghelyo ngayon. Na si Mama Mary ay inintrust sa atin ng Panginoon sa simbahan. And pinapakilala niya sa simbahan na si Mama Mary ay ating ina. Sabi niya, and to his disciples, which is representing the church, representing the apostles, behold your mother. Ang Panginoong Jesucristo yung nagturo, nagsabi nun. That is why we in the Catholic Church, we called Mama Mary as Mama Mary. We called him intimate yung pag sinabing Mama Mary. Kaya tinawag natin siyang Mama Mary. Kasi sinabi ng banal na kasulatan, behold your mother. And to his disciples, he said, behold your mother. Ayan. Okay, so that is by now mga kapatid. Shalom. Okay. Isang pinagpalang Lunes. Ingatan nawa tayo at kabayan at patnubayan ng Panginoon sa araw na ito. Iligtas tayo sa mabibigat ng mga pagsubok, sa mga malulubang karamdaman. Iligtas tayo sa mga disgrasya. Iligtas tayo sa road rage. At iligtas nawa tayo sa incap. At nawa patuloy na pagalingin at i-comfort ng Panginoon yung may mga sakit. Kasama na asawa ni Brad Calex, si Brother Dominic Navarro at iba pang mga lingkod ng Panginoon na who are sick right now. I-bless na sila at gabayan ng Panginoon. And pagpalain tayo sa lahat ng aspeto ng ating pangailangan, financially, materially, physically, and spiritually. At ingatan naman ng Panginoon kasama ng ating mga mahal sa buhay at ating mga ariyan sa araw na ito. May Saint Michael the Archangel defend us in battle. Be our defense against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray. And do thou, prince of the heavenly host, by the power of God, thrust into hell Satan and all the evil spirits who prowl about the world, seeking the ruins of souls. Amen. Shalom mga kapatid, Kuya Romel, Kuya Joseph June, Brother Joseph June, at sa lahat na nag-tap ng screen, sa 317 na nag-like, at yung mga nag-tap kaninang screen, mga dumaan, hindi ba nag-tap ng screen, yet they consider to watch us at least. So shalom, may God bless us and keep us safe and sound sa araw nito. Signing off, my dear brothers and sisters.